Pilipinas bilang tourism powerhouse ng Asya. Yan po ang target ng gobyerno sa inilatag na Tourism Development Plan hanggang sa taong 2028. Saksi si Oscar Oida. Trip mo ba ang water adventures at pagtampisaw sa beach? Okay, mamasyal sa mga makasaysayang lugar? Anumang summer activity ang hanap mo, may ma-offer ang Pilipinas. Nagkamit pa ng pagkilala worldwide bilang sikat na tourist destination. Pero bago ang summer noong March 15, 2020, nang magsimula ang mga COVID lockdown sa bansa, isa sa mga pinadapang industriya ang turismo. Katunayan, mula sa mahigit 2.5 trillion pesos na kontribusyon ng turismo sa ekonomiya ng bansa noong 2019, bumagsak ito sa 917 billion pesos noong 2020. Pati visitor arrivals, bumaba mula mahigit 8 milyon noong 2019 sa lampas 1 milyon noong 2020. Sa ikatlong anibersaryo ng unang araw ng mga lockdown, unti-unting bumabangon ang turismo. Pero lubang nakababahala naman ngayon ayon sa Tourism Department ang mapanirang oil spill sa Oriental Mindoro na nakakaapekto na rin sa ilang sikat na beach. 61 tourist sites na ang nadamay ayon kay DOT Secretary Cristina Frasco. Posible pang madagdagan kung patuloy na kumalat ang langis. Our regional offices have been in very close collaboration and coordination with the Department of Environment and Natural Resources, the Coast Guard, as well as our local government unit and other relevant government agencies. Pero giit ng DOT Mimaropa, sa kabila ng problema sa oil spill, nananatiling bukas sa turismo ang kanilang lugar. Marami pa naman daw land-based attractions doon na palalakasin daw nila. We still have a lot of tourist attractions in the area, and I would like to emphasize as well that the heart and soul of our tourism attraction in Oriental Mindoro is Puerto Galera, and we are still open for business. Bukod sa mga hakbang kaugnay sa oil spill, inilalahad din ni Secretary Frasco sa Tourism Stakeholders National Summit ang Tourism Development Plan hanggang 2028. Ang target ng plano, gawing tourism powerhouse ang Pilipinas sa Asia. Isusulong daw hindi lang ang dati ng tourist spots, kundi maging ang mga lugar na hindi pa masyadong nadidiskubre ang ganda. Magdadagdag din daw ng flights para mas maabot ang mga nasabing lokasyon. Well, connectivity is one of the most important components to ensure that we really truly open up the country to tourism. That also includes the decongestion of our primary gateways and the utilization of our secondary gateways. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi.